Wala nang atrasan, wala nang lipatan. Tuloy na ang Balikatan. Araw-araw, tuwing umaga, serbisyong tunay at natural. Kasama ang inyong umaatikabong tambalan, Celine Tutor at King Formaran sa programa Stana Balikatan. Stana Balikatan para sa sulong Quezon, serbisyong tunay at natural. Good morning! Welcome sa isa na namang edisyon ng Palatuntunang Istana, Balikatan para sa Sulong Quezon ngayong araw ng linggo, ika-21 sa buwan ng Nobyembre, taon 2021. Magandang umaga po at sana samahan nyo kami sa aming paglingong edisyon ng programang Stand Up Balikatan. At syempre pa ang palatuntunan ito, patuloy po ninyong mapapakinggan sa iba't ibang mga impilang partner natin dito sa ating lalawigan, kagaya ng 93.3 Radyo Servisyo 98.1 Supreme FM at 98.9 Love FM. Sa mga nag-aantabay, sa harap ng inyong TV set, baka nakakalimutan nyo, maaari po kayong tumutok sa magitan ng Broadcast Channel 6. Ganun din po yung aming FB Live, ha? Yung pong aming FB account ng Stand Up Balikatan, pwede po kayong manood doon. O partner, Okay. alam ko Another magbibilang ka na Sunday. naman. Yes. At siyempre, gaya ng dati, malapit na ang Pasko, ha? Papalapit Halos na ng papalapit, Nino. Wala nang 2 buwan, di ba? Kung Oo. tutusin. So, Eh, yung aginaldo mo, nakaredy na ba talaga? ay, wala pa. Oh, Wala pa. nilibre ka na naman ngayong Wala pa. panahon ito. Hindi, Yan ang hindi nga ba naman. sinasabi. Hindi naman, sapagkat alam mo, pahabang may nagbibigay, Ay? may bibigay din. Ganun lang naman yun Sampol. paikot-ikot lang di ba? Oo, tama. May nagbigay sa atin, Oh. pamimigay din natin, paikot-ikot At yan lang. yung diwa ng Kapaskuhan, alalahanin natin, araw-araw ay Pasko. Ibig sabihin, huwag tayo magsasawa na tumulong po sa pangangailangan ng Mhm. iba. At dahil Pasko, bumabaha po ng napakaraming covered court, sabi ni Attorney Mike Tan, sa bahagi po ng Ginyangan, pinamamahala ang bayan ni Mayor Boyboy Isaac sa bahagi po ng Port District ng ating lalawigan. Panoorin po natin mga kaserbisyong tunay at natural ang iba't ibang lugar na kung saan napagkalooban ng napakaraming covered court para sa kapakinabangan ng mga naninirahan. Dito po tayo ngayon sa Dungawan Central Elementary School upang isagawa naman po ang isa pa ding proyekto mula pa rin po sa serbisyong tunay at natural ang kanilang covered court. Ang babanggitin dito sa unahan, kundi puro pasasalamat dahil lahat po ng ito ay hindi mangyayari kundi sa tulong po ninyong lahat. Since last 2018 po, nakita na po namin dito yung pangangailangan ng aming school. Kami po ay laging humihingi. Sabi ko nga po sa mga kasamahan ko, hindi tayo mahihiyang manghingi kasi wala naman tayong sariling pondo. Lagi po ako nangungulit sa Ginyangan Stand. Maraming salamat po, Ma'am Malu, sa lagi niyo pong pag-entertain sa amin dahil nararamdaman niyo po ang aming pangangailangan. Kapalad po natin at meron tayong isang doktora na mapagkalinga. Ano ho? At lahat ng nakikitang pangangailangan ng mga paaralan, ng mga bayan natin, ng mga barangay ay ibinibigay po sa atin. Kaya bilang ama po ng bayan ng Ginyangan, talagang labis-labis po ang aking pasasalamat sa mga biyaya at proyektong ipinagkakaloob niya sa ating bayan. At siyempre po, bilang pasasalamat ay kami po nandito at susuporta sa kanya. So yun po ay nagpapasalamat po kami at tayo po napagkalooban. Mula po ito sa opisina sa tanggapan po ng ating minamahal na doktora. Atin po naman palakpakan ang ating minamahal na doktora Helen Tan. Siyempre po ngayon pong hapon bilang huling destinasyon po natin dito sa bayan ng Ginyangan,
makikita po natin ang napakagandang gusali na siyang tiyak na pakikinabangan po ng ating mga kabarangay at ng ating mga mag-aaral na siyang pwede pong pagdausan ng iba't ibang programa at gawain dito po sa ating paaralan. Yan pa rin po ay handog ng serbisyong tunay at natural sa Barangay Harvestmen Elementary School. Nagkaroon din po tayo ng school pavilion. Nagkaroon din po tayo ng barangay chapel. At sa ngayon po ay ongoing construction na po. Lahat po ng ito ay nagbibigay sa atin ng napakaraming pakinabang kapag may pagtitipon. Kagaya nito, hindi na po tayo mainitan o maulanan. Hindi na rin po natin gamitin bilang isang reception hall ng ating mga mamamayan barangay. At ang ating po mga kababaihan ay pwede na rin po magsumba. At ito nga po ay nangyari na sa panahon po ng ating minamahal at ginagalang na mawalang naroon kung saan. Itong araw po ng biyaya, simula pa po ng umaga, nagsimula po kami sa Barangay San Lorenzo, nag-blessing po tayo ng Barangay Hall, sumunod po ay sa Santa Teresita, covered court rin po ang blessing sa Dong-Awan Central po, covered court rin. Ito lang po ang blessing ngayong araw sa Barangay Harvestmen. Palakpakan niyo po yung sarili niyo. Po, malaking bagay itong covered court, pero kung makikita niyo po sa 4th District, parang umuulan ng covered court. Makikita niyo po sa iba't ibang barangay, puro covered court. Ang elementary may covered court, ang barangay may covered court rin. Sa iba pong district dito sa Quezon, di niyo po mapapansin na di po ganun karami katulad nung dito sa atin distrito. At syempre, dahil po yan sa pagmamahal ng aking ina, palakpak po natin si Dr. Helen Tan. No? So, sa huli po, mag-ingat pa rin po kayo. No? Pandemya pa rin po. Basta kung may kailangan po ay lumapit lang po. No? Huwag pong mahihiya. Maraming salamat po sa pagpunta nyo dito. Huli po, ako po si Atty. Mike Tan, ang tagapagpatuloy po ng serbisyong tunay at natural dito sa ika-4 na distrito. Salamat po. Magandang buhay po mga ka-Estan. Maaga pa lamang po ay tinuuna ng serbisyong tunay at natural ang bayan ng Ginyangan, ang dulong barangay ng Barangay San Lorenzo upang personal pong pangunahan at pasinayahan ang blessing and inauguration ng Barangay Hall ng Barangay San Lorenzo sa pangunguna po ng kinatawan ni Dr. Helen Tan, si Atty. Mike Tan. Kapitan Reformado, Ardi, Konvensyonal, ang hinihiling ko lamang po ay mabigyan kami ng maayos na barangay hall. Palakpakan po natin ang kanilang mga. Sa ngayon po, ang amin pong gusaling ito, bagaman ho at ito ho ay malayo sa kabayanan, isa hong malayong lugar, ay ito po ay lubhang makakatulong sa pamamahala sa akin hong barangay para ho mapag-serbisyuhan namin at mapaglingkuran ho namin ang aming mga kabarangay. Lubos ho namin pinasasalamatan ang butihin hong kinatawan ng aming distrito. At ito po ay aming tatanawin ng malaking utang na loob
para ho sa naibigay niyang mga biyaya na kagaya ho ng aming barangay hall. Kami po ay nagpapasalamat, kasama ko ho ang aking mga kabarangay sa pagtangkilik ng serbisyong tunay at natural. Marami pong salamat at mabuhay po ang pamilya Helintan. Nandito naman po tayo ngayon sa Barangay Santa Teresita upang isagawa po ang blessing and inauguration ng Barangay Covered Court ng kanilang barangay. Sa aming biyaya, sa bigay po ng ating congresswoman, sana po patuloy rin ang ating pagsuporta sa kanya sapagkat siya po ay sumusuporta sa atin sa ating mga project na kailangan po natin dito sa ating barangay. Ano po? At napakapalad po ninyo dahil sa kabila po ng hamon ng pandemya na ating nararanasan ay patuloy pa rin po na nagsusumikap ang ating minamahal na Gobernadora Dr. Helen Tan at Congressman Atty. Mike Tan sa pagtataguyod ng mga ganitong klaseng programa. Ano po, para sa kapakinabangan, lalo't higit yung mga nasa barangay. Okay, partner. Napakaganda ng covered court. Ano? Para sa state of the art. Ano? Wow. So, maganda siya at lalo na yung kulay kasi yung orange. Alam mo, Oo, matingkad siya. malinaw, kitang-kita. Para bang luminous, ano? Parang Oo. kitang-kita siya. So, Isa pa maganda. ay kapag ka umuulan, anumang Mhm. condition of weather natin, situation, ay Magagamit. matitiyak tayo, nakakatiyak mga kababayan na safe po ang mga Mhm. magpupunta dahil hindi mababasa, hindi maiinitan ng matinding sikat ng araw. Bahagi yan ng maraming multipurpose covered court Oo, na rin na multipurpose. matatawag yan dahil sabi ng ilang mga barangay chairman at nagsalita, napanood nyo naman, pwedeng gawing reception hall, pwedeng Lahat. maging Zumba area ng ating mga kababaihan, lalo na't yan yung karaniwan na ginagawa nila ngayon para malibang partner. Pwede ring Ah, evacuation center, yung biglaan. Kung yes, walang tama. evacuation center ang isang bayan. Oo. Temporary, pwede siya. At yan ay nagkaroon ng katuparan dahil isa sa mga proyekto na naihandog po ni Congresswoman Helen Tan sa kanyang mga constituents. Ulitin ko yung binanggit sa kanyang mensahe ni Attorney Mike Tan ang magpapatuloy ng serbisyo sa bahagi ng Kongreso at magpapatuloy ng serbisyong tunay at natural na umuulan ng covered court sa kanila pong distrito dahil isa yan sa mga pangunahing pangangailangan ng marami sa atin. Baka hindi nyo nanonotice na malaki po ang magagawa niyan every time na nagkakaroon po ng mga distribution, ng mga tulong ayuda, ay merong isang conveniente na lugar na pupuntahan po ang ating mga kababayan. Hindi lang yan partner sa 4th District, even 3rd District, 2nd District, and 1st District ay may mga nauna nang ipagawang ganyan. So, hindi ko na yan kayang bilangin. Marami na yan. Minsan sa isang bayan ay hindi lang isa. Minsan ay dalawa pa. So, marami na yan eh. Hindi kulang na ko yung saktong bilang at patuloy pa yang dadagdagan. Kaya tuwan-tuwa po si Mayor Boyboy Isaac dahil nag-benefit na naman ang kanyang mga constituents, lalo na sa bahagi ng Barangay Dungawan Central at sa area po ng Barangay Arbismin. Pero maliban dyan, yung mga barangay hall, mga kaserbisyong tunay at natural, parang isang napakagandang tahanan ang ipinapatayo ni Dr. Helen Tan sa bawat barangay. Isang sumisimbolo po yan sa kaunlaran na tinatamasa ng isang partikular na lugar. Kaya gustong-gusto ng mamabatas na kongresista pa na magkaroon ng maganda, maayos, komportable na lugar. Ang ating pong hindi lang yung mga barangay officials, tatandaan natin ang mga barangay hall, ang nagsisilbing lugar na kung saan pinupuntahan ng mga residente tuwing sila po ay nangangailangan. Actually, yung mga barangay hall na bagong gawang yan, sa totoo lang, mas maganda pa yan doon sa mga barangay hall na narito sa 2nd District kasi modelo na itong mga pinagawang ito eh. Modelo na ito eh, kumpara dito sa mga dati nang naandito. Oo. Medyo luma na, kaya matingkad na matingkad ha. So sana Again, anong kulay? orange, matingkad na matingkad luminous nga. Kumbaga malayo pa lang, tanaw mo na. Tanaw mo na yung kulay orange na ng mga barangay hall, covered court at kung ano-ano pa. Na-uplift din po yung syempre nabubus ang moral ng mga opisyal mismo. Parang ang gaan-gaan na maglingkod sa mga kabarangay dahil
napakaganda at siguradong magre-reflect yan sa kanila pong kung paano sila mag-serve sa kanilang mga kalugar. Kaya kagaya ng sinabi ng ating kasama sa ating palatuntunan, hindi lang isa, dalawa, kundi napakarami pa, halos lahat po ng mga barangay sa 4th District natin ay napagkalooban ng kanilang pangangailangan, kabilang na nga ang barangay hall na ating pong pinag-uusapan. Kasi yung disenyo ng mga dati-rate ay maliit, sikip po, hindi kaya mag-accommodate ng marami. Ang barangay ay isa sa mga madalas na Ito, talagang pinupuntahan, hihingi malalaki ng na. ayuda, anumang reklamo. Malaking okasyon. Oo. Pwede dyan. Sa barangay at barangay po pupunta dahil yan naman ang advice ng ilan nating mga national government offices, mga dokumento na kinakailangan. Ang una pong magre-release niyan, barangay hall. Oo. At saka kung may mga national program na kinakailangan medyo ipunin yung tao, ipakita dyan. Pwede rin dyan panoorin. Ha? Pag may mga malalaking pagtitipon, bagamat siyempre bawal pa ngayon yan na pandemic pa. Pero at least meron na tayo. Kung sakaling pwede na, hindi na kung saan pa pupunta ang ating mga kababayan, mayroon na isang lugar na pupuntahan. Ha? Kaya i-congratulate po natin ang kabuuan ng barangay ng Santa Teresita at San Lorenzo sa bayan po ng Ginyangan, naway higit na maging makabuluhan ang inyong paglilingkod sa inyong mga kabarangay dahil bagong-bago, napakaganda po ng inyong barangay hall kaloob ng serbisyong tunay at natural. Pasalamatan natin si Sherwin Lopez na Thank naghatid you. po ng pangunahing mga events na yan na pinangunahan, na pinuntahan sa ngalan po ng kanyang ina. Ang tinurang po na magpapatuloy ng pagkakaloob po ng serbisyong tunay at natural sa bahagi ng 4th District Attorney Mike Tan. Of course, nakita nyo kasama naman ang nurse ng bayan, ang nurse ng 4th District, si Ginoong Harold Butardo. Okay. At teka, kung di ko nagkamali, kandidato yata yan ha, sa 4th District bilang board member. Ha? At syempre, hindi mawawala sa eksena, kasama ng kanyang mga patuloy na nagtitiwala sa kanya, ang napakahusay na si Mayor Boyboy Isaac. Oo naman. At ang kanyang magandang may bahay, si Mrs. Isaac. Good morning po sa inyo dyan. Ha? Meron tayo mga information na nag-gather na iba ang kalibre ng serbisyo ni Mayor Isaac. Talagang yung kanyang malaking concern ay ramdam na ramdam sa bawat barangay dahil personally, inaabot po niya, pinupuntahan niya. Yung palang kanyang mismong kita sa mga personal na pag-aari. Oh. Halimbawa, yung koprahan, Oo. yung yung pera doon, lang ginagastos niya sa... Bihira para ang sa mga gumagawa tao, ng oo. ganyan. Hindi yung pera ng gobyerno, sariling pera nila yun na ginagastos talaga pantulong sa mga Maraming salamat, Mayor Isaac, sa inyong pamamahal sa inyong mga kababayan. Pero maganda, higit po ang ating pag-uusapan sa kasunod na ipapakita natin, partner, dahil Okay, sige. dahil yan po yung sentro focus ng Kabuuan din. programa ni Dr. Helen Tan, yung tinatawag na healing program kung saan health education sa agriculture, sa livelihood, at sa marami pang iba na at maging doon sa good governance, yan po yung tiyakan naman na maaasahan natin na magiging batayan ng magandang paglilingkod ng isang Doktora Helen Tan. Panoorin po natin ito.
Okay, partner, yun pala yung kabuuan nung healing niya, no? Napakadaling tandaan. Healing Oo, program ni pero Doktora. kung titingnan natin ay mahirap Kumpleto eh. isakatuparan ng isang opisyal na walang mahusay na liderato, pero dahil kayang-kaya yan ng isang Dr. Helen Tan, ay ngayon pa lang kitang-kita naman ninyo na nai-deliver po ang kabuuan yan sa kanyang mga constituents. Lumalampas pa nga dahil kabuuan ng lalawigan ng Quezon. Nahatiran niya ng serbisyong pangkalusugan, pang-agrikultura, programa na pangkabuhayan, programa para sa ating inang kalikasan at napakarami pang iba. Yung umpisa mo doon sa yung health niya, Oo. wala na, no? Wala na pag-usapan doon, Kukulangin ang kumpleto na yun. ating isang oras kung iisa-isahin po Kumpleto na natin yun. ang, Nagawa na yun halos lahat. yes, ano Yung, ang kanyang mula sa Kongreso, down Mm. sa distrito hanggang sa buong Quezon Noon pa province, hanggang sa ngayon. aspeto po ng kalusugan mula Noon sa pa, mga oo. nagdadalang tao, ng mga nanay natin hanggang sa Hanggang sumasapit sa- na nagkakaroon ng karamdaman ng ating mga kaubayan, hanggang doon Sa po hanggang ang sa- assistive pagmamahal ng isang Doktora Helen Yun Tan. namang sa education niya, marami na yung nagawa dyan, ha? O, kita mo, ang daming Oo. scholars na Scholars, na ayuda. itutuloy-tuloy ang even yung kanilang ayuda. pag-aaral despite ng mahirap ang kalalagayan ng kanilang pamilya dahil sa suporta ni Doktora Helen Tan. Alalahanin po Mhm. natin na maging siya ay nakaranas ng Ng dapat ay hirap, maihinto oo. sa kanyang Dahil pag-aaral. siyempre yung hirap Mabuti sa na lang buhay. tinulungan ni Ate Malen Decena, no, na continue po yung kanyang studies at kita nyo naman ngayon, napapakinabangan natin ang kanyang galing at kahusayan dahil isang doktora na yung mambabatas Yun pa. namang sa agriculture, kompleto na rin yan halos, matagal lang ginagawa. Isa sa pinakatanyag dyan ay yung kanyang tangerine, yung cacao farm, yung 4K cacao farm, yan ang napaka mabisa sapagkat kitang-kitang good example yan, ha, magmula pa noong 2014 nung kinonseptualize yan Saka ang hanggang ating ngayon. probinsya ay laging nating katatandaan na agriculture province. Kaya Oh, kailangan nakabatay sa ganitong klase ng programa. Huwag nating maiitsapwera, no? Dahil nakakarami po ang mga residente dito. Pagsasaka ang tangi kinabubuhay lamang. Kaya kung hindi ba pagtutuunan ng pansin, kawawa po ang kanilang Yung, kalagayan. Yung livelihood kasama na rin doon sa kakao, ano? Kaya nga sabi niya, kung may nyugang ka, magtanim ka Pero sa hindi pagitan. lang kakao. Take Oo, note, ang oo. kanya pong mga isinulong na programa marami na rin. pangkabuhayan. Yung mga, even yung ating mga kapwa kababaihan, pananahi, yung ating mga kabataan, pagninegosyo, isa pa itinatapo niya sa mga government offices natin, sa mga nasyonal na ahensya, gaya po ng Department of Trade and Industry. Yung kasanayan, mahalaga po yan. Hindi basta binibigyan ng kapital na mga kailangan para sa pagninegosyo, kailangan po may expertise sila ano ka para rin hindi masayang ang pondo. Actually, mag-training ka din sa, kumbaga, sa TESDA. Oh. Sila yung number one nagtuturo dyan para matuto ka kung paano yung pagninegosyo rin. So maraming ginawa si Dr. Halos kumpleto yan. Pero hindi papahuli sa larangan po ng infra dahil kung ating sasariwain din, marami mula sa na. kanyang unang termino, naabutan Hanggang po ngayon. ni Doktora Helen Tan na alam naman natin ito mga manlalakbay, hindi po ganoon kaayos ang lansangan. No? Medyo bako-bako, napakarami po ng mga sirang bahagi ng daan, but dahil sa kanyang sipag sa paghagilap ng pondo sa ating pong national government at sa tulong na rin ng Department of Public Works and Highways at ng lahat ng mga personnel ng nasabi pong ahensya, kita nyo naman ang lansangan ngayon, hindi lang maganda, kundi ligtas para sa lahat po ng ating mga motorists. Saluduhan natin yung Quezon Port PDO. Isa dyan doon sa pinaka-pamoso yung national, itong ating Sigsag Road. Sapagkat yung karsadang yan, yung Sigsag Road na yan, alam mo, nasa ilalim ng distrito niya ng Port District Engineering Office. Malaking bagay din yung ginawa nila dyan development. Napalapad nila yan napaganda nila. Kakita mo naman, na-lessen yung mga aksidente dyan sapagkat inayos siya ng inayos. Pinalapad yung karsada. Correct. Dagdag pa yung mga itinatayo, ongoing at mga natapos na mga tulay na nagkokonekta sa magkakaibang bayan. Nagiging mabilis po ang mobilisasyon ng mga naninirahan sa magkaibang lugar dahil sa mga pangunahing proyekto na isakatuparan sa pamamagitan po ng pagtutulungan ng Office of the Congressman and bahagi po ng Public Works and Highways. Yun namang sa nature niya, of course, bahagi ng iyang nature, ginawang yung sa tourism, di ba?
kasama yan doon sa paano i-develop yung nature na hindi siya madadamage. So maraming tourism site na ang ipa-develop din ni Dr. Helen Tan. Kapag ka Kita nature ang naman natin. pag-uusapan natin dyan, kakambal niyan, kung sa Mhm. pagkain ay kaulam, yung programa na pang-turismo. Dahil Yan, naniniwala si Dr. Helen Tan, eto na yung pagkakataon na hindi maiwan sa turismo ang ating pong lalawigan. Napakaganda ng ating mga beaches, ng ating kabundukan. Sabi nga Mga ni resort, Mayor oo, Ramaden, mga Isaak, ng bahagi po ng Ginyangan, sa kanila palang bayan, mabubusog na. na ang ating mga mata at mag-i-enjoy tayo ng todo. Okay, Dahil ang marami gaganda na. ng kanila pong mga lugar Isang bayan pa lang destinasyon. yun, ha? Ginyangan Oo. pa lang yun. Wala pa dyan yung ibang mga bayan. Eh kung pupunta ka sa Oo. bayan ni Mayor Attorney Giovanni Lim sa San San Andres, Andres, oo. baka Makita mo ilang naman araw dyan. tayong magbababad sa napakagandang Alibehaban Island. And last, ang Yung good governance, governance. good governance, ha? Mahalaga yung mga trainings and seminars na kanyang ipinagkakaloob sa mga barangay officials at sa iba pang mga nakakatuwang ng ating pamahalaan. Yung may sapat na kaalaman, edukasyon, kung paano yung tamang pagtupad sa kanilang tungkulin ay ma-inform ang marami nating mga nanunungkulan dahil sila yung mangunguna sa pamamahala at pagbibigay po ng tulong sa ating pong mga kababayan. Oo, kasi alam mo yung good governance, applicable din yan kahit sa mga barangay level. Oo, dahil sa kanila mag-uumpisa, no, ang tamang pamamahala, kakikitaan, sila yung nasa frontline, magiging ehemplo ng marami sa atin. Pero maganda po ang ating pag-uusapan, mga kababayan, sa kabuuan po ng ating pagtalakay ngayong espesyal na araw. Araw ninyo ng pamamahinga, pero tuloy-tuloy po ang serbisyong tunay at natural sa pagbibigay sa inyo ng mga impormasyon kinakailangan nating malaman. May kaugnayan sa mga programa ni Dr. Helen Tan, pero ito ang pinakamaganda, tatahak tayo sa direksyon po, bahagi ng napakaunlad ngayon na bayan po ng Sariaya. Alamin natin ang mga programa at proyekto na sinusulong ng isa sa mahusay na miyembro ng Sangguniang Bayan ng Sariaya sa pamamagitan ni Konsehal Renz Marcuap. Sa pagbabalik po yan ng programang Stand Up Balikatan para sa Sulong Quezon. Wala nang atrasan, wala nang lipatan. Tuloy na ang balikatan. Araw-araw, tuwing umaga, serbisyong tunay at natural. Kasama ang inyong umaatikabong tambalan, Celine Tuto at Kim Formaran sa programa Stana Balikatan. Stana Balikatan para sa Sulong Quezon. Serbisyong tunay at natural. Ako po si Dr. Helen Tan ng ika-4 na distrito ng Quezon. Handog natin sa mamamayan, mga proyektong napapanahon at kapaki-pakinabang. Tumutugon sa suliranin sa kalusugan, edukasyon, agrikultura, pangkabuhayan at infrastruktura para sa kaunlaran. Ito po ang serbisyong tunay at natural. Yung aming programa para sa pagtatanim ng cacao intercropping with coconut, nagsimula yung konsepto 2014. Then 2015, nagkaroon kami ng first cacao summit. Ang goal ay makapagdagdag kita para sa ating mga magsasaka.
So ngayon, meron na tayo na processing center dito sa 4K Cacao Farm. Nakapag-establish kami ng facility. Maipakita ko sa mga magsasaka na yung sinimula namin na pangarap na magtatanim lang, kikita lang, meron tatatak doon na brand, no, na masasabi nila amin ito. So eto na po ang katuparan ng aming mga pangarap at taste of hope and happiness. Tangerine chocolate. Wala nang atrasan, wala nang lipatan. Tuloy na ang balikatan. Araw-araw, tuwing umaga, serbisyong tunay at natural. Kasama ang inyong umaatikabong tambalan, Celine Tutor at Kim Formaran sa programa Stana Balikatan. Stana Balikatan para sa sulong Quezon, serbisyong tunay at natural. Balik na tayo sa ikalawang bahagi ng ating palatuntunan sa mga kakabukas lang ng inyong Transistor Radio. Kakaharap nyo lang sa inyong TV set. Samahan niyo po kami sa ating maraming mga mahalagang pag-uusapan ngayong araw na ito. Nag-i-enjoy kayo kasama ang inyong pamilya, buong
Wala nang atrasan, wala nang lipatan. Tuloy na ang balikatan. Araw-araw, tuwing umaga, serbisyong tunay at natural. Kasama ang inyong umaatikabong tambalan, Celine Tutor at Kim Formaran sa programa Stana Balikatan. Stana Balikatan para sa sulong Quezon, serbisyong tunay at natural. Balik na tayo sa ikalawang bahagi ng ating palatuntunan sa mga kakabukas lang ng inyong transistor radio. Kakaharap nyo lang sa inyong TV set. Samahan niyo po kami sa ating maraming mga mahalagang pag-uusapan ngayong araw na ito. Nag-i-enjoy kayo kasama ang inyong pamilya, buong barkada dahil linggo, syempre pa hanggang ikawalo ng maganda nating umaga. At dahil linggo po, alam niyo naman, lagi tayong merong panauhin pagka linggo. Ang ating pong panauhin na kanina pa nandito, walang iba kundi ang Sariaya Municipal Councilor Renz Kevin Marcuap at siya po ang yung mga committee na hawak niya. Magaganda yung committee hawak niya, yung health, yung tourism, and social welfare. Magandang umaga po, Consyal Renz. Magandang umaga po, Kuya King, Ma'am Celine, good morning po. And happy Sunday po sa lahat po ng mga nakikinig at nanonood para po sa programang ito. Magandang umaga po. Welcome po sa ating palatuntunan, Konsihal. Ito yung unang pagkakataon na kayo ay makukumusta ng programang Stand Up Balikatan. First term councilor, first termer. Yes po, tama po. Bakit kayo pumasok sa larangan ng politika? Actually po, ito po ay nag-start ay sa barangay level po. Nung una po tayo ay naging kagawad for 1 year lang po kasi po that time 2018 yung ating pong barangay election. So 2018 May tayo po ay nahalal bilang konsehal ng barangay Santo Cristo sa amin pong minamahal na barangay. And then after po noon for ilang months, July, August, September, October, tayo po ay pinalad na lambingin ng ating minamahal na mga kababayan sa bayan ng Sariaya na hindi lamang sa barangay Santo Cristo, kundi yung ating kakayanan ay may bahagi natin sa kabuuan ng bayan ng Sariaya. At tayo po ay nalambing din ng ating minamahal na Mayor Marcin Gayeta, ang aming pong kasalukuyang Mayor ng bayan ng Sariaya. Kaya po sa pagkakataon pong yon, tayo po ay napunta or hiningi ng ating mga kasamahan para po makapagsilbi sa ating minamahal at sa kabuuan po ng bayan ng Sariaya. Are you aware na yung pangalan nyo, Konsehal Marcuap, parang uso ngayon eh. I mean, pinagkakatiwalaan talaga, matunog yung pangalan. Ano kaya sikreto? Una po, pagdating po sa aming bayan ng Sariaya, ang family Marcuap po kasi ever since hindi naman po talaga napupunta sa linya ng politika. So kami pong family Marcuap ay nakilala sa bayan ng Sariaya as a Christian family dahil kami po ang father ko side ko po ay lahat po sila halos magkakapatid po ay born again Christian. And yun po yung naging identity ng family Marcuap sa amin po. Mababait partner, ibig sabihin. Kitang-kita mo naman Oo nga. sa isang Konsehal Marcuap. Oo nga. At anyway, actually, di ba pamoso rin kayo sa pagiging mga nasa business? Ang alam ko, may mga maliliit kayo, yung maliit lang na negosyo, yung maliliit lang, ano? Opo. At syempre, kailangan naman talaga yan, ha? Di ba? So, ngayon, nasa primera, kusyal ka ba Tama sa Sariaya, ano? Opo. So, ibig mo sabihin, partner, yung unang takbo nito, primera kusyal agad? Magaling, Aba, pagkaganyan. maraming nilampasan kasi sino ba dyan ang mga medyo most senior councilors na? Pagdating po sa sabihin na po nating sa age, so andun po Hindi, no. Not really yung age, pero yung tagal na bilang councilors. nag-match po kasi yung age and yung service po nila eh. Ganun Talagang ba? doon din pupunta Opo. pala. Sige, sino mga Yung pong kasama natin nung isang araw, si Consuela Minerva Remo. Oo. So siya po ay 18 years na. Tagal na, no? Opo. So siya rin po ang pinakang-senior din sa amin. Si Consyal Heidi rin, matagal-tagal na rin yata. Si Konsehala Vice Heidi Mayor po. pa yata yan, di ba? Yes po. Si Konsehala Heidi po ay, kung di po ako nagkakamali, siya ay 12 years na po sa service. Kung Okay. isasama po natin yung term ngayon, magiging 15 years na po Okay. siya. Actually, napansin ko maganda yung samahan ninyong mga councilors kayo ng Sariaya. Medyo, alam mo partner, madalang-dalang yung
Minsan yung gano'n Nasa eh. leadership Opo. din yan ng mayor. Oo Maayos nga, oo kasi nga. si Mayor Marcelo Ay, imagine Gayeta. mo Totoo ha, po. hindi ka pa mayor pero nakikita ko yung leadership mo ha. Hindi ka pa mayor. Pero anyway, darating naman yung mga panahon yan kung talagang para sa'yo yan. Opo. At siyempre, itong mga committee chair na chairmanship mong hinawakan, gusto ko dyan yung social welfare eh. Anong particular ang ginagawa mo dyan sa committee niyan? Well, ito pong social welfare, ito po yung isa sa pinakang importante na hinawakan natin Okay. ngayong administrasyon natin at lalo pat higit nung ito pong dumaan na ang ating pandemya. So ito pong social welfare and services po natin, talagang nilaanan po ng pondo sa pamamagitan po ng aming minamahal na mayor. So nire-align po kasi natin yung budget para po mailaan po natin sa ayuda at pagbibigay ng ating tulong. Ito pong nagdaan ng pandemya, lalo na po nung kasagsagan ng pandemya ng mismong taon ng 2020. So talagang nag-isip po ang buong sanggunian, ang buong administrasyon kung paano po natin gagamitin yung ating social welfare and services So, para po sa pagbibigay ng tulong natin. naggamit naman yan ng maayos. Tama At po, ang balita ko, gumamit ka pa ng sarili mong pera sa pagtulong sa mga kung ano-anong pamimigay, lalo na nung kasagsagan ng pandemic. Opo, at yun naman po ay parte po ng ating serbisyo na Very good talaga pong sabi nga po natin kung wala din po tayong hanap buhay, mahihirapan din po tayo tumulong. Pero dahil nga po andyan yung biyayang hanap buhay sa atin, yun po ay ginagamit natin para makatulong din naman po sa ating mga kababayan. Galing. Konsehal. Konsehal, Negosyo para lang itulong. oo, parang sina Mayor Boyboy Isaka. Oh, no? yeah, parang ganyan. Oo, no? ng Hindi, si Ginyangan. Marsing, ganyan din si Mayor Marsing Gayeta. Kita mo, Apo, may apo. kaunting negosyo rin yan. Pero Pinagpapala naman yung mga taong Oo gumagawa ng ganyan. But are you adjusted na mula doon sa pribadong mamamayan, ngayon ay isang politician? Magandang katanungan po yan, Ma'am Celine, dahil to be honest po, nung pong naging elected official po tayo ng bayan, sobrang malaki pong adjustment. So yun naman po ay utay-utay, nakapag-adjust po tayo from private to public. Napagsasabay naman po natin yung ating tungkulin sa ating hanap buhay and at the same time dito po sa ating pampublikong serbisyo. Kung may nahirapan ka, saan parte doon? Siguro po yung time management po dahil po iba po kasi ang commitment talaga pagdating po sa public service. Dahil po dito hindi mo pwedeng kung may nakaset na schedule for public service, talagang kailangan mong gawan ng paraan sa tamang oras, sa tamang panahon. Sa hanap buhay po kasi sa negosyo, medyo na-handle mo dahil hawak mo yung oras mo. Ikaw ang boss. Opo. Pero pwedeng dahil yun. public servant ka ngayon, ang boss mo ang taong Ang bayan. taong bayan, tama po. Yes, So, pero ikaw ang chairman ng Committee on Health, isa sa napakagandang komitiba, lalo na't gamit na gamit sa panahon ngayon ng pandemya. Sa paanong paraan po nakapagsulong ng mga ordinansa sa Sangguniang Bayan ng Sariaya, si Konsehal Marco Wap. Tayo po ay lubos na nagpapasalamat sapagkat ito po ang napapunta sa ating komitiba. And siguro kalooban na rin po ng ating Panginoon na magamit tayo sa pamamagitan ng itong komitiba na ito na hindi naman natin expected na darating ang pandemya. So nitong nakaraan po na nag-start ng kasagsagan ng pandemya taong 2020, sa pamamagitan po ng inyong lingkod bilang chairman po ng Committee on Health, minarapat po natin na magamit ng mas tama at mas maayos yung ating pong budget para po alamin natin kung paano po tayo makakatulong sa pamamagitan ng ating komitiba sa aming minamahal na bayan. Naalala niyo po ba ang kabuuang budget ngayon ng pamahalaang lokal ng Sariaya? Ang kabuuang budget po ay yung last na annual budgeting po namin for 2022 is nasa 577 million po. And more or less, magkano po ang ating inilaan para sa serbisyong pangkalusugan? Nasa 35% or 30%? Tama po, nasa Malamang. 30, Ganun yun eh. 30% po. Oo, kasi ganun, sa probinsya, ganun. 35% ng budget ng probinsya is for health. Ayun po, tama po. Nasa 35 to 40 po actually. Kasi may pandemya kaya Opo. nadagdagan pa eh. So, sa sanggunian ba, smooth sailing tayo dyan? Wala tayong problema? Yun po ang ipinagpapasalamat namin sa aming minamahal na bayan ng Sariaya. Siyempre po yan ay sa pamamagitan din ng aming Municipal Mayor Marsing Gayeta at Vice Mayor Alex Tolentino
noong nakaraan 2019 election po, yung aming buong team po ay nasolido po ng ating minamahal na bayan ng Sariaya. So kami po ay 10-0. So ang naging advantage po nito, based po doon sa inyong katanungan kanina, wala po kami nagiging problema pagdating po sa paglalaan ng pondo para sa aming bayan. At saka, Ba? hindi, partner, alam mo, yung Sariaya, itong panahon ni Mayor Marsing, wala namang nabalitang anomalya dyan. Wala diyang anumang iskandalo o wala, Eh, kaya knowing walang Mayor kaaway. Gayeta, gusto niyan bawat sentavo napupunta nga eh. talaga sa bawat proyekto. But anong pangarap niyo sa Sariaya? Magiging bahagi lang ba tayo ng Sangguniang Bayan? Of course, medyo matagal pa siguro ang tinutumbok ng aking katanungan. Pero on your own effort, ano pa ang inyong idinadagdag na serbisyong ipinagkakaloob ngayon sa inyong mga constituents maliban doon sa pagiging chairman ng 3 komitiba sa Sanggunian po? Bilang tayo po ay nasa posisyon bilang konsehal ng bayan, tayo naman po ay hindi tumitigil sa pagtulong sa ating mga kababayan. Actually, before po ako maging konsehal ng bayan, tayo po ay nasa sektor na rin po ng pagtulong. Tayo po ay miyembro ng Rotary Club of Sariaya na kung Rotarian. saan ito pong Rotary Club of Sariaya po ay isang NGO na kung saan ito po ang pinakalayunin po natin ay makatulong din sa Tama ating mga kababayan. Sinasabi niyo ba na nakatulong yan, na-develop yung inyong pagiging matulungin na tinitingnan ang pangailangan ng ating kapwa? Tama po dahil ako nga po ay may kasabihan na how can you give if you have nothing to give, and how can you share if you have nothing to share. So ito po ay isang pamamaraan na rin na sa pamamagitan po ng ating mga biyayang natatanggap, ibinabahagi po natin. And ganun din po sa ating pong posisyon or yung sabihin na po nating pagiging konsehal. Ito naman po ay aming posisyon lamang, pero ang katotohanan po, hindi man konsehal si Renz Marquap, tayo po ay ginagamit na rin para makatulong din po sa ating mga kababayan. Kung sa bagay, Oo. Pero- elected man o hindi sa anumang Oo, posisyon sa oo. pamahalaan, pag makakatulong po pwede namang gawin. Opo, tama Pero po. sa Sariaya ba, basically, ano ang kalimitang problema o inilalapit sa iyo ng ating mga kababayan dyan? Ang isa po sa mga pangunahing problema, lalo po ngayong pandemya, yung pong ating ayuda. Ayuda. Dahil po, hindi ko po masabi pero siguro po ganun na rin po sa ibang mga bayan, sa ibang mga probinsya. Kasi Ayuda nga, may po. mga nawalan ng trabaho, di ba? Totoo po, napakalaki May mga po nawalan ng... ng negosyo. Opo. So, natutulungan yan, yung mga ganyang Opo. nailapit. Hindi man po natin kayanin ng 100% yung kanilang hinihingi. Ang importante po, makapagbigay po tayo ng kaunti, pandagdag lamang po, malaking bagay na po yun para sa kanila, para po sa ating pagtulong sa ating mga kababayan. Anong araw po kayo nagsasagawa ng regular session at ang paraan ba ng pagsesesyon nyo ngayon ay physical or virtual? Last week po, yung aming pong session is physical dahil ito po ay connected sa annual budgeting for 2022. Pero ang aming pong regular session is every Tuesday po, 1 p.m. po. Okay. Balita ko itong pinakuli by January ay may mga parating kayong project, lalo na yung sa San Miguel. Yun po. Apo. Meron akong hindi ko lang nakuha yung full details, pero yung sinasabi ni Mayor ay expected na by January may mga dadating na project. So, napansin mo, parang papaunlad yung Sariaya kumpara mo ng mga dati pa, no? Ano ba ito? Nasa leadership ng Mayor o of course kasama ang Sanggunian, di ba? Apo. So, sipag lang naman talaga yung kailangan. Marami ka matututunan kay Marsing para pag nag-mayor ka, alam mo na ang gagawin mo, Sa no? aspeto ng Tourism Consehal Marquap, ano po ang nakikita nyo na pwedeng ma-contribute ng kagaya po ninyo sa ginagawa ngayong pagpapaunlad pa ng lokal na pamahalaan sa larangan po ng turismo? Well, nito pong nagdaang pandemya, to be honest po, talagang medyo naging malungkot po ang tourism, hindi lamang po sa ating bayan. Pero lahat. sigurado naman tumaasa tayo na sana sa ating pagsunod sa mga health protocols mawawala din ang COVID. Tama po. At yun po ay at kasama sa ating panalangin. At ang nakakatuwa po sa turismo po ng Sariaya, kami nga po ay may tinatawag po na KKK sa And what bayan is ng that? Sariaya. Ang kabundukan, kapatagan, at karagatan. So Okay. nabanggit niyo po kanina, bukod po kasi sa leadership ng ating minamahal na Mayor Marsing Gayeta,
is andun na rin po yung biyaya ng bayan ng Sariaya na meron po kaming KKK na ito po ay kailangan at dapat gamitin para po mas mapaunlad at mas maging kilala ang bayan ng Sariaya. I-develop na lang. Tama po. Opo. Wow. And Oo. sa anong paraan? Anong nakikita nyo na pwedeng gawin sa Sariaya na sa mayaman yung kaisipan ay maiisangguni, maiisustyon nyo sa mga kapwa nyo miyembro ng sanggunian? Bilang chairman nga po ng ating committee on ng tourism po, so tayo po ay naglalayon din na sa pamamagitan po ng ating kung ano man po yung source o kung ano man po yung biyayang nasa atin ay ating pong i-develop at i-improve po sa pamamagitan din po ng ating mga kasamahan at ang mga kawani ng sanggunian ng bayan po. Gaganda ng beaches Oh, nyo. yun Tama nga. po. Yun yung malakas makapagpapasok ng income, ano? May Opo, pagkain na pagkukunan ng mga Mm. residente, pwede pang livelihood nila. Plus yung turismo natin ay siguradong dadating po sa bayan ng Sariaya. Tama po, lalo pa nitong nagkaroon po tayo ng ecotourism road. Oo, So malaking yung bagay. access po papunta sa mga beach po is talagang Madali na. medyo mas madali na po Opo. compare before. Oo, Yes. maalala ko lang, kumustahin ko lang yung dati, medyo, alam mo na, yung quarry dyan eh. Kumusta ba ang status ng pagka-quarry dyan? Mukha yatang tinigil ba o regulated lang talaga? O, kumbaga, meron pa rin ba? Nagpapatuloy pa rin ba yung ganyan? Na-stop po talaga siya eh. Totally na-stop yan. Opo, So, opo. binawal talaga, no? Kasi Opo. baka masyado namang mapasobra na, no? So, di ba, mabuti kung at least mabalanse, no? Opo. Mabalanse. Paano kayo nakakapagbarangay ngayon? Ilan po ang total barangay sa Sariaya, Kansel? Sa kabuuan po ng bayan ng Sariaya, meron po kaming 43 barangays. O, ang dami. Paano nyo naaabot na pupuntahan ito ngayong nananatili ang banta ng COVID-19? So, magandang question yan, Ma'am Celine. Ano po? Sa kabuuan po ng bayan ng Sariaya, kung may 43 barangays, ibig sabihin po, merong 7 na purok or sitio kada barangay. Opo. So, 7 times 43 is 301. And then? So, meron 301 na sitio ang kabuuan ng bayan ng Sariaya. Sa araw-araw po nating pag-ikot, to be honest po, hindi po talaga natin kaya. Oh, sure. Even po yung Sa laki. per barangay. So minsan po, nakaka-5 or 6 po tayong barangay. Ilan ang populasyon ng Sariaya ngayon? Yung pinaka-latest na sa inyo? Ang sa voting po ba, yung Hindi, total yung population? the whole, Sa population po namin is nasa 250,000 po. Partner, marami rin pala, no? Madami. Kakaunti lang din pala sa San Lucena, di ba? So, yung voting population naman? Na almost 40 or 50%, nasa 100,000 po. Marami na rin talagang Opo. tao. Balikan ko yung sagot ni Konsehal doon sa paano niya nire-reach out yung mga kababayan natin sa 43 barangays, 300 plus na sitios sa Sariaya, Konsehal. Ayun nga po, sa pamamagitan po ng ating mga kasamahan din sa mga barangay level, sila din po yung nangunguna para po tayo mailapit din sa ating mga kabarangay po. So, ginagampanan naman po natin kung ano man po yung mga kahilingan, kung ano man po yung mga request nila, kung ano man po yung mga gusto nilang maipaabot. And sa pamamagitan po ng ating din mga kasamahan sa barangay level, sila po yung nagiging tulay para kami ay makapunta sa mga barangay po natin. Dahil Solid kayo, di ba? Opo. Lagi bang ibig sabihin, nangangahulugan niya na magkakasama rin kayo every time nagpupunta sa barangay? Or meron mga pagkakataong solo-solo lang? may mga pagkakataon pong kami po ay nahahati-hati dahil po may mga kanya-kanyang schedules po and may mga conflicts din po minsan sa schedule. Pero madalas po, lalo na po nitong nag-start po ulit ng ating pre-campaign, masaya naman po kami na kami po ay laging magkakasama. And nakikita naman po namin yung impact and effect kapag kaming buong sanggunian, ikaw kaming buong naman. konsehal is pupunta. Nakikita pa lang ng mga pinupuntahan namin yung aming pagdating, Opo. ay sila po ay natutuwa na. Kaya ba natin ulit abutin ngayon yung pagiging number 1 Konsehal Marco Wap o isang challenge ito sa parte nyo? Sa totoo po, isa pong napakalaking challenge po sa akin dahil andun po yung pressure para mapanatili ko yung aking pagiging number 1. And ako naman po ay naniniwala na may kasamang panalangin na sa pamamagitan po ng ating kahilingan sa ating Panginoon. Sana po may pagkaloob pa rin sa atin. Ano ba ang yung number 1 kalagahan position. ng ikaw ay number 1? Pwede una sa tinatawag. Ano ba ang advantage dyan doon sa number 3, number 4? Well, ang advantage po,
andun na po yung pride and honor Okay. Yan. na tayo po ay maging number one. Yung Dahil pagkatiwalaan ka lang at bigyan ng marami, ibig sabihin nakagathered ka ng ganong Oo. karaming boto. Maraming Opo. boto. So ano yan, maganda sa future. Magandang ano yan sa future ha. Total ikaw naman ay bata pa. Maganda yan. Magandang abang ha. Eh Opo. kung yung number 8 at number 10 nga, nangangarap tumaas, yung number 1 pa kaya. Oo. Si Alex ba nangangarap ba? Huwag yan, huwag sagutin. Biro lang, Paano biro ka lang. natutulungan ng iyong pamilya para parehas abala sa larangan po ng pagbibusiness? In what form? Dahil nga po ang aming family po ay blessed po. Sila po ay kusang loob na nagbibigay po ng tulong sa akin. So for example po, nitong nakaraang pandemya, lahat po kaming family members ay nag-ambagan po para makapagbigay po Para? sa buong barangay ng bigas po. Parang So, pantry ba yun? Pantry? Sila ang hindi pa po yung pantry. Bangko yung, Sentral ng Pilipinas ni Consial Marco Wap. Baka naman mamaya yung maliit mong manegosyo pasara dahil Pero naubos. maganda yun maluwag sa pakiramdam na ang oras mo na ilalaan mo sa iyong mga kababayan dahil nakikita mong nasa likod mo ang iyong kapamilya mismo. Tama po. At sabi ko nga po before, ang isa po sa naging susi ko ng aking katagumpayan ay ang aking pamilya. Dahil meron pong ilang, hindi naman po natin sa ina-underestimate yung iba, kaya lang meron pong ilan na hindi po ba ganong supported ng family. Pero ako po ay nagpapasalamat dahil yung buong family ko po ay very supportive po pagdating po sa pagtulong din sa ating mga kababayan. So yung nabanggit nga po natin kanina, anong nakaraang pandemya po, lalo na po nung bago-bago pa yung pandemic. Oo. So kami pong buong family is nag-isip kung paano po kami makakatulong sa ating mga kababayan, sa kabuuan ng 43 barangay sa bayan po ng Sariaya. Kasi ang Sariaya partner, marami ring nadali ng COVID dyan, di ba? Kita Tama naman po, natin tama. na yung iniulat ni Mayor Marsing, di ba? Marami rin, hindi rin na virus, palibasa, malapit sa Lucena, di ba? Malapit sa Candelaria. Nagka-problema rin Ang dyan dati. LGU of Sariaya, for the information of everybody, ang kauna-unahang nagkaloob ng libreng sakay sa mga kababayan natin. Noong panahong Okay. walang problema ang transportasyon talaga Tama. para Apo, sa apo. mga nag-work from Sariaya going to Lucena and vice versa. Opo, Ang tama galing po. ha? Tama po. Pinrovide ni Mayor, ano? Opo. Yes, at of course siguradong kasama ang kumpleto dahil solido sila sa bahagi ng Sangguniang Pambayan. Opo. Yun po ay naging proyekto din ng aming buong sanggunian, ng buong administrasyon, dahil may mga ilang pong kababayan natin na nag-raise po ng ganong concerns. Dahil pagdating po sa ganoong transportasyon, talaga naging mahirap po nung time po na bagong-bago pa po ang pandemic. So tayo po, ang aming buong sanggunian sa pamamagitan po ng ating mayor ay nakaisip po ng ganong paraan para makatulong po sa transportasyon ng ating mga kababayan. Alam mo Galing. si Consiel Marcuap, kailan lang ay nagpakasal siya and then halos parang single pa Nabanggit siya mo pa dati. talaga yan ha? I mean kung bakit effective si Consiel dahil matagal siyang single pa. Oh, Kailan lang siya lumagay sa tahimik kaya talagang gamit na gamit siya sa paglilingkod. oo. Yun ang punto ko doon. Apo, tama po. Kasi kailan lang naman di ba? Maganda yung may bahay nito. Parang nakita ko yata sa Facebook. Sa Facebook yan, lalo na kung sa Ay, personal. lalo na kung sa personal natin makikita. ha? Mapapasarap ang pagkape mo dun sa Barp and Burp and Blends po. wow, sarap Yun ng ba ay sa pagkain dyan. pamilya? Ang negosyo niya sa pamilya? Yun po ay sa kapatid ko po, sa twin brother ko. So ako po ay may kakambal. Okay. Opo. Ay, pwede bang proxy yun sa barangay? Si Kakambal? Actually, nung nung nakaraang campaign po, naging advantage ko po yun dahil po, kung minsan, syempre, may pagkakataon po na medyo malayo man, pero nakikita ng tao, ay, si Konsehal. Pero kakambal ko pala po yun. Oo. Pero hindi naman po makakapag-explain yung kakambal ko dahil Syempre naman. medyo malayo or hindi naman face-to-face na Pero kausap. hindi naman ako, hindi ko kasi personal. I mean, mas tingin ko yung hindi kayo hawig na hawig. Mas pogi ka doon sa kapatid ko. Iimbitahan natin sa susunod ang Oo nga, twin para Pwede brother po, natin. pwede ni po. Consiel Makita Marco. natin, Patitingnan natin, Consiel, kung yan na yan din ang sasabihin ng ating kasama ngayon sa Pwede ating naman parehas lang palatuntunan. sila magpunta. Pwede rin ganun. Sabay bawi. Pero Mm. maraming Thank you very salamat, much, ha. Konsihal. Maraming salamat po and ang konting Okay. commercial lang Sige dahil po. nabanggit niyo na kamukha ko yung aking kakambal Mhm. dahil kambal every time na nakikita ko si Sir King, ang Mm. naalala ko si Bobby yan. Babawi ka naman Sino eh. naman yun? Ang bilis ng Kapatid. bawi. Kapatid Ni po ni Rico. Rico yan. Hindi ko kilala yung mga binabanggit mo.
Naku, baka, And pati, every parang time- mahaba ang buhok, sir eh. Diba? Si Ma'am Celine naman, last time na nakausap ko, sabi ko, Ma'am Kamukha ni Celine, Ina. kamukha mo si Ma'am Betcho. Akala ko Eh si kamukha Ma'am ni Betcho Ina. daw, kamukha daw ni Marian Rivera. Ay, eh. naku, palabunan ang salamin natin. Akala ko Konsehal. kamukha ni Ina. Pero nakikinig po, nanonood ang mga residente ng 43 barangay ng kabuuan po ng Sariaya. Magbigay po tayo ng mensahe, hindi lang pagbibigay ng inspirasyon ngayong panahong nasa gitna tayo ng pandemya, kundi titiyakin ng isang konsehal Marco na kayo po ay taos-puso at tunay na maglilingkod para sa kanila. Konsehal. Sa atin pong minamahal na mga kababayan sa buong bayan ng Sariaya, isang pinagpalang araw po para sa ating lahat. Ang tangi ko pong ma-advise at ngayong panahon ng pandemya ay ang pagsunod po natin sa tamang protocols and guidelines ng ating IITF. Dahil yan po ang pinakang-best at kailangan natin gawin, lalo na pagdating sa kalusugan. Napaka-importante po ng ating kalusugan dahil yan po ay yung magiging success ng ating buhay. Ganda ng Salamat. kanyang Thank you, ha? message, ang panawagan. Souvenir Siyempre, mula sa stand-up. pagpapahalaga po namin sa inyong Opo. oras. Maraming Marami po salamat po. salamat. Ma'am Dito Celine. lang meron yan. Thank you po, Pag Sir nag-guest dito lang nanggagaling yan. Opo, opo. Walang iba pinanggagalingan. More power, Konsehal Marco. Maraming salamat po, Ma'am Thank you, Celine. Maraming salamat po, Sir King. Thank you ha, Mayor. Ay, Mayor Bagang. Kusel Marco ha. Salamat. Bigyan kapasanan ng sapat na kalakasan ng katawan at malusog na kaisipan para makapaglingkod sa iyong mga kababayan. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Okay. At syempre, mga kaserbisyong tunay at natural, gaya po ng dati sa mga naghahanap po ng mga magagandang kasuotan, dyan po kayo magtungo sa bahagi po ng second floor ng Pacific Mall Lucena. Hanapin po ninyo ang Clanton's Fashion Boutique, pagmamayari ni Miss Gigi Mendelebar Clanton. Clanton's Fashion Boutique. At kagaya ng dati, mag-iiba po kami ng mga malagang salita na magiging gabay nyo sa ating araw-araw na paggawa, gaya ng kung lahat na makakaya mo ay iyong ibinibigay, tagumpay mo'y walang kapantay. Parang si Consel Marco, ano? Parang Inaani na tinamaan si ngayon. Consel Sabi dun niya eh. kasi kanina, pag nagbibigay, may Oo. bumabalik eh. Parang sinadya tumama sa kanya. Kaya hindi, Tawag para sa inyo yan yan, sa ah. lahat. No, Okay. dapat ay ating ibabahagi kung ano man ang ating tinatanggap mula sa dakilang lumika. At gaya po ng dati, dito na naman nagtatapos ang isang edisyon ng ating palatuntunan. Ako po, si Celine Tutor. At ako naman po si King Formaran para sa programang Sana balikatan para sa sulong Quezon. Wala nang atrasan, wala nang lipatan. Tuloy na ang balikatan. Araw-araw, tuwing umaga, serbisyong tunay at natural. Kasama ang inyong umaatikabong tambalan, Celine Tutor at King Formaran sa programa Stana Balikatan. Stana Balikatan para sa sulong Quezon. Serbisyong tunay at natural.